ng mga tao nag-stay for more than 200 plus kanina. Even yung upline mo, even yung tao nag-invite sa'yo, ang purpose lang po is to help. Even ako, yung taong speaker kanina, 3 dumaan speaker kanina, even ako pang-4. Lahat po ng dumating sa buhay mo ngayon, kapatid, always remember this. Yung taong binigay sa'yo, yung taong nakilala mo right now, instrument lang po yan na binigay ng Creator para sa'yo. Kasi naniniwala ako lahat ng OFW, naniniwala ako lahat ng first timer right now kung bakit ka nasa loob ng Zoom may purpose. Hindi ako naniniwala, kapatid, na nasa loob ka ng Zoom. It's because nag-try. It's because sumilip ka lang. It's because sinabi mo lang sa sarili mo, ano ba yan? Pero I'm very sure kahapon, last month, last week, o kung kailan ka humiling sa taas na sana din magbago buhay mo. Pero lahat ng tao, lahat ng OFW, ang pangarap, ang hiling makauwi for good sa Pilipinas. Walang sino mang tao, makinig ka sa akin. Hindi po totoo na ang OFW is enough na talaga for more than how many years? 10 years or 5 years or 10 years ka ng OFW. Pero kahit tapatan tayo, kapatid, kahit tanungin kita in personally, masaya ka sa Facebook? Yes, kaya mong dayain yung sarili mo. Pero the truth is, kaya mong dayain. Pero ang totoo, kapatid, never mong dayain yung puso mo na kahit anong gusto mong yakapin ng anak mo, pero kahit sa panaginip, hindi mo magawa. Gusto mo sanang yakapin yung magulang mo because of the responsibility, pero hindi mo magawa. Because ang katotohanan, kapatid, na sana maintindihan mo sa bagabing to, sana maintindihan mo na sana maging open yung puso mo, na sana maging open yung mind mo. Kung kaya lang namin ilipat yung mata namin, kapatid, yung nararamdaman namin ang first timer calling out there. Kung kaya lang po namin ilipat yung mata namin, kung kaya lang namin ilipat lahat ng nararamdaman namin, kapatid, na nandito sa Pilipinas, ginawa na po namin yun, kapatid. Kung kaya lang namin, ginawa na namin, pero hindi kayang gawin. But I believe sa lahat ng OFW, alam ko po yung hiling mo. Alam ko po nararamdaman mo for more than 10 years o ilang taon ka ng OFW. Na ilang taon mo na rin paulit-ulit na ang prayer, Lord, gusto ko na makasama anak ko. Lord, gusto ko nang makasama yung magulang ko. Pero the truth is, wala kang time. Magkano man yung kinikita mo monthly, pero hindi po ang tanong dyan magkano kinikita mo. Ang tanong dyan, are you happy? Talagang masaya ka ba talaga? Pero ang totoo kasi, may pera ka lang monthly, pero ang katotohanan, wala kang time. Tama-tama. Alam ko yun. Alam ko rin yung gusto mo, na kahit nandito sa Pilipinas, basta kayang tumbasan yung kinikita sa ibang bansa, mag-stay ka sa Pilipinas. Yun ang tinatawag, kapatid, na time in financial freedom. Ako po si Jomar Acaso. Lahat ng OFW, lahat ng taong nakilala mo sa online, instrumento lang po yan. Yung taong nakilala mo sa online, instrumento lang yan, kapatid. Hanggat naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo ring magtagumpay, meron at merong pag-asa sa'yo, maniwala ka lang. Yung taong nag-send sa'yo ng link, please, mag-say thank you ka, kapatid. Mag-say thank you ka. Ang daming iilan na lahat ng mga OFW na ang pangarap makauwi for good. Yung taong nakilala mo right now, yung taong nakilala mo this community, instrumento lang po yan. Pero walang ibang magdi-decide, walang ibang gagawa at paraan. Ikaw at ikaw mismo. Kaya hanggat maaari, gawan mo paraan. Walang rewind sa mundo. Walang rewind, maniwala ka sa akin. Papayag ka ba at the end of your life, OFW ka? Papayag ka ba? Kaya bang tanggapin na, Lord, OFW lang ako habang buhay? No, alam ko hiling mo. Alam ko hiling mo na kaya mo nang tapusin as OFW, pero never mo magawa. It's because ikaw na yung money machine ng pamilya mo pagdating sa problema dito. Malay mo, yung instrumento, yung malay mo, yung opportunity dumating sa'yo, eto na pala. Nagawa ng iba, kaya mo rin. Nagawa ng ibang OFW, kaya mo rin. Maniwala ka lang. Tama? Kahit anong oportunidad dumating sa'yo, pag wala kang lakas ng loob, kahit anong opportunity, pag wala kang try, walang mangyayari. Hindi ako naniniwala na masaya sa ibang bansa. Sinong nagsasabi din masaya sa ibang bansa? Sinong nagsasabi na kaya mong maging masaya habang yung kapatid mo, habang yung anak mo, inaalagaan mo yung anak ng ibang tao, pero sarili mong anak hindi mo maalagaan? That's the truth.
At wala ding OFW, wala ding anak ng OFW na nagiging masaya habang tumatanggap ng pera na pinapadala ng nanay. Nay, I'm happy nagpadala ka 10,000. No. Minsan ang kailangan din anak, yakap mo personally. Minsan ang kailangan din ng magulang, halik mo and personally. Ba't kailangan mo pera? Kasi alinman pipiliin mo sa dalawa, pera or time, meron at merong magsasacrifice. Kung yun lang naman pala ang dahilan para maging masaya sa mundo, bakit hindi mo gawin? Na pera piliin mo tapos time in financial freedom. Wala pong ibang nakakagawa doon, kapatid. Mga taong negosyante. Tandaan niyo yun. At niwala sa batas na nakakalagay na pwede kang maging successful habang empleyado ka. Masakit sa katotohanan, but the truth, please tanggapin mo. Ganon din naman ako dati. I'm not against the OFW. I salute you, kapatid. Salute po ako sa lahat ng OFW kababayan natin. Pero please, tanggapin nyo po ang katotohanan na ang pagyaman nasa negosyo. Kung gusto mong ma-experience magkaroon ng time in financial freedom, kapatid, magnegosyo ka, utang na loob. Magnegosyo ka. Walang rewind sa mundo. Pag edad mo ng 60, pag edad mo ng 50, hindi mo pwedeng masabi, Lord, magtrabaho pa ako. Matanda ka na nun. Hanggat may lakas ka, hanggat may opportunity, paniwalaan mo sarili mo. Again, walang ibang magdi-decide at susi ng pangarap mo kundi ikaw at ikaw at ikaw. Again, thank you so much. God bless everyone and thank you so much.